Mga idol, anyari sa Sixers? Grabe ang naging bakbakan kanina kung saan muntik nang makuha ng Philadelphia 76ers ang panalo. Pero nauwi ito sa heartbreaking comeback loss laban sa Chicago Bulls. Sayang ang 39 points ni Tyrese Maxey at ang solid na double-double performance ni VJ Edgecombe na may 12 points and 11 rebounds. Tambak pa nga ng 18 points ang Chicago bago matapos ang first half, pero unti-unting bumalik ang momentum at nagising ang Bulls. At syempre, nanguna na naman si Josh Giddey sa historic rally. Nagrehistro ito ng 29 points, 15 rebounds and 12 assists. Para sa isa na namang monster triple-double, pagdating ng fourth quarter, lumiyab na talaga ang Bulls at sa huling 14 seconds, isang puntos na lang ang lamang ng Sixers. Nag-timeout ang Chicago matapos makuha ni Giddey ang rebound sa mintis ni Maxey mula sa tres. Sa last play, umatake si Giddey papuntang basket kaya nag-help defense si Joel Embiid. Iniwan niya si Nikola Vucevic sa corner at doon siya nakita ni Giddey. Swak ang corner 3 ni Vucevic para bigyan ng 2 puntos na kalamangan ang Bulls. Last chance sana ng Sixers pero mintis ang 3-point attempt ni Quentin Grimes, sealing the comeback win for Chicago. Dahil dito, balik number 1 ulit ang Chicago Bulls sa Eastern Conference standings, dala ang record na 6 wins and 1 loss. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat binantayan ni Embiid si Vucevic sa corner o tama ang help defense niya? Anong masasabi nyo? Samantala, frustrated naman si Desmond Bane sa naging laban nila kontra Atlanta Hawks kanina. Sa crucial possession, sumablay si Bane sa kanyang 3-point attempt at agad na nakuha ng Hawks ang rebound. Mabilis namang na fast break ang bola papunta kay Onyeka Okongwu na ready na gumawa ng easy 2 points. Pero bigla ngang sumulpot si Bane at hinila ang kamay ni Okongwu. Hindi lang yon mga idol, hinampas pa niya ang bola pababa dahilan para tamaan si Okongwu na nakahiga pa sa sahig. Doon na muntik magkagulo sa pagitan ng Orlando Magic at Atlanta Hawks. Nang ma-review ng officials ang play, tinawagan si Desmond Bane ng flagrant 1 dahil sa paghila niya kay Okongwu sa ere at sinabayan pa ng technical foul dahil sa pag-spike niya ng bola papunta sa kalaban. Sa huli, na-eject si Bane sa laro. Malinaw ang frustration ni Bane mga idol, lalo na't malamig ang performance niya. 9 points, 3 rebounds and 2 assists in just 22 minutes of playing time. Medyo malas din ang shooting niya na merong 2 of 6 field goals. Mas masakit pa, natalo na naman ang Orlando Magic kahit wala si Trae Young sa panig ng Atlanta Hawks. Kayo mga idol, anong masasabi nyo dito sa frustration play ni Desmond Bane? Samantala mga idol, posibleng makonvert sa standard contract ang kontrata ni Nick Smith Jr. sa Lakers. Sa ngayon kasi, nasa 2-way deal pa rin ang batang guard, pero take note, hindi pa ito mangyayari sa ngayon at tila pinag-iisipan pa ng Lakers ang tamang timing. Kung susundin natin ang pattern ng Lakers, posible nilang gawin kay Nick Smith Jr. ang ginawa nila kay Jordan Goodwin. Naaalala nyo mga idol, 2-way player din noon si Goodwin, pero dahil sa consistent at solid na performance niya sa regular season, binigyan siya ng Lakers ng 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $2.57 million. Kaya lang, napilitan ng Lakers na i-waive si Goodwin nitong off-season para mag-open ng roster spot at makuha si Marcus Smart. Dahil dyan, malaking posibilidad na makonvert din ang kontrata ni Nick Smith Jr. bago magsimula ang playoffs, lalo na kung magpapatuloy ang kanyang magandang ipinamamalas. Malaking tulong si Nick Smith Jr. para sa Lakers, mga idol, lalo na sa mga back-to-back games kung saan pinapahinga sina Austin Reeves at Luka Doncic. Meron silang guard na kayang magdala ng opensa, gumawa ng playmaking, at mag-step up kapag kailangan ng team. Kayo mga idol, tingin nyo bang dapat ng standard contract ng Lakers si Nick Smith Jr.?